Good morning guys. Ngayong episode, dadayo kami sa Gakot Island. O, subukan ulit naming mamana doon. Dito ko pa rin ako kwan, duyan. Ha? Yung tubig pa. Nalimtaan? Yeah. So, may babalikan daw si Paring Bordek. Naiwan yung duyan niya. Saka yung tubig. So ito na, ready na yung mga gamit namin dito. Nakakarga na kanina bago pumunta ako dun sa bahay. Kalaman naman ng dagat ngayon. So babiyahe kami about 30 to 1 hour papuntang Gakot Island. So antayin ko lang dito siya. Medyo malayo yung bahay ni Paring Bordek. Naiwan yung duyan, walang tutulugan siya eh. So ito yun guys, nandito na yung kasama ko. So biyahe na kami papuntang Gakot Island. Pagkalipas ang isang oras guys, nandito na kami sa isla, narating na namin at ang kalma ng dagat dito, napaganda ng mga ulap. At dito pa rin kami magpipwesto sa may buhangin para madaling iahon itong bangka pagtulog na kami mamaya. At dito, nababa na namin yung mga gamit namin. At nag-check lang ako dito ng mga gears ko kung kompleto. Pagkatapos kong ma-check itong mga gears, kumain muna kami dito, nagtanghalian. At nagpahinga kami ng 2 oras bago magpatuloy sa ating spearfishing activities. Dito sa Gakot Island is may nagbabantay dito, 2 tao. Kaya alaga na dito ang isla. Pinabantay nito ng munisipyo gawang ang dami nag-i-illegal, dumadayo. Gumagamit sila ng mga compressor, yung mga bawal. Kaya nauubos yung isda. Kaya pinabantayan itong isla para mabantayan at wala nang makadayong mag-i-illegal dito. After 2 oras, dito na tayo sa dagat. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded, let's go! Ito yung unang drop ko ngayong hapong dive na ito. Maaga ako ngayong nag-dive guys, gawang para malinaw pa yung tubig. Medyo malabo kasi yung tubig ngayon. At dito na ako nagpwesto sa mababaw na area, warm up muna. Tinitingnan ko lang dito yung mga bait kung saan ang gagaling. Eto, pinalibutan ako dito ng mga one spine unicorn. Pali ito kung tawagin dito sa Banton. Ang dami, grabe. Napakaganda talagang pagmasdan ang mga spot pag ganito. Sinasalubong ka agad ka ng mga bait, hindi ka talaga mabuboring pag nagdadapa sa ilalim ng dagat. At dahil warm up lang naman to, umangat muna tayo. Another dive tayo. Dahil naka-warm up na tayo, diretso na tayo dito sa malalim na area. Kapwesto ko nga dito, nandito yung mga bait naman at ang daming batfish. Badang ito kung tawagin dito sa amin, napakaamo. At dahil wala namang lumalapit na magandang isda, kuha na tayo ng fatfish, secure na tayo ng pang-ulam mamayang hapon.
First fish of the day, isang batfish, badang. Napakasarap inihaw to mamaya. Inihaw mamaya. Ulam hapunan. A couple of minutes ang lumipas guys, medyo lumakas yung agos kaya ang ginagawa ko dito is moving spot. Hindi ako nagtatambay sa dinadapaan ko para hindi ako madaling mapagod. Nagpapatangay lang ako sa agos kaya paiba-iba yung dinadapaan ko dito sa ilalim. At dito habang pababa ako, nakita ko nag-midnight snapper. Napakaamo naman kaya habang nagpi-pre-pull ako, tinira ko na to. Ayun, tinamaan naman. Ang laking dugtutunan dumaan. Pero okay na rin to. Nakasingit tayo ng midnight snapper. Ay, grabe. Dumaan. Pangalawang isda natin ngayong hapong dive na ito. Good size na midnight snapper. At dito, hinahanap ko yung mga slender unicorn or yung mga slit unicorn. Hindi ko nakikita ngayon dito. Yun kasi yung target namin dito sa pagpuntang ito. Ilang segundo pa ang pag-aantay, may natatanaw na ulit akong target. Dalawang midnight snapper. Kaya antayin natin kung lalapit talaga to. Napadpad na ako dito sa may mga buhangin at tumpok-tumpok na bato. At eto na nga yung inaantay ko. Nandito yung mga slender unicorn at mga slit. Halos isang oras ko na rin itong hinahanap. Buti na lang natagpuan na natin. At eto, ang dami nila. At dahil spear fishing tayo, pinipili ko pa rin yung pinakamalaki sa grupo. Hindi kagad ako tumitira ng kung anong malapit. Ito, naging pang-apat na isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang slit unicorn, napaganda ng patama. Pagkatapos din ito guys, nag-dive pa ako dito sa spot. Kaso nga lang, hindi na nagpakita pagkahuli ko ng isa. Nawala na yung mga grupo. Kaya nagpatangay ulit ako sa agos.
Dito sa dive na to, habang palapit ako dito sa may buhangin, eto may nakita kaagad akong isang dugtutuna. Kaya pinestuhan ko kaagad. Buti na lang, bumalik kaagad sa akin. Ayun, good holding shot naman yung pagkatira ko. Pero napakalakas talagang isda ito. Itong dugtutuna. Lumalaban talaga pag pinapana mo. Ayun, sinabit patuloy dun sa may bato. Pinipigilan ko kasi para hindi makakuha ng maraming line at mapagod ka agad. Pagkatapos kong magpahinga, eto, sinisid ko ulit at tinanggal ko sa corals yung mga sabit na line. At eto nga, pagka tingin ko sa isda, hindi na gumagalaw, namatay ng kusa. .3 kilogram on scale na dugtutuna. Ayos na rin. May malaki na tayong huli. Namatay na lang ng kusa. Thank you, Lord. Isa ito sa napakalakas na isda pag pinapana mo. Kaya bigay muna natin to sa bangkero para hindi tayo mabigatan pag nagdadive. Dugtutuna, secured. Kaya balik tayo sa ilalim ng karagatan. At dito guys, nakita ko ulit itong mga slick unicorn ngayon, nandito na sa mababaw sila. Yung kanina, yung nakuhaan ko is nasa 15 to 20 meters. Eto, mga 10 to 15 lang ang lalim. Patakip silim na kasi, kaya nandito na sila sa mababaw. At dahil same size lang naman sila, hindi na ako pumili dito sa grupo. Kung anong malapit, yun na yung tinira ko. Pangalawang slick unicorn natin. Etong mga ganitong size is nasa 2 kilogram on scale na. Alas 5 na. Dito pala yung mga slick unicorn. Dito lang sa mababaw. Napakasarap din to inihaw etong ganitong unicorn. Kaya balik tayo sa ilalim. Mapapansin nyo guys, nandito na lang ako sa mababaw na area. Medyo madilim na kasi sa malalim. Eto, nandito ulit yung mga one spine unicorn. Yung pali kung tawagin dito sa amin. Ang dami talaga. Napapalibutan ako dito. At dito, may natatanaw na akong target. Dalawang slick unicorn ang palapit sa akin. Pangalawang slick unicorn natin. Medyo napababa pa yung tama ko dito, mababa. Medyo malayo kasi yung pagkatira ko dito sa isda. May lap. Hindi lang mapunit. Pagpatakip silim na kasi guys, is napakaamo na ng mga slick unicorn. Ang bilis ng pag nakadapa ka talaga. Kaya another dive tayo.
Yung wala pa akong camera dito guys, yung pag nag-harvest ako nito is andaling lumapit talaga. Yung hindi pa masyadong bulabog dito sa islang ito. Dati pa dito is talamak pa yung compressor, yung mga nag-illegal na mga dayo. Kaya sana kung dadayo kayo dito sa isla, yung mga kalapit isla namin is sana maging patas tayo sa pangingisda dito. Tayo-tayo lang naman ang nangingisda. Kahit nakakapasok man kayo dito is huwag kayong gumamit ng illegal para hindi pa rin maubos yung isda dito. At tayo lang naman ang kumukuha. Para sa susunod na henerasyon is meron pa rin maaabutan silang ganito karaming isda. Anin mo naman yung andaming isda kung isang beses mo lang ma-harvest, wala na susunod. Dati nga kami, kung pumupunta kami sa Dos Hermanas, kung matatandaan sa mga previous video natin, kung alam niyo yung Dos Hermanas dito, yung mga kalapit naming isla, ang dami din yung nag-i-illegal. Minsan pa, may nahuhuli yung mga bantay dagat dito na mga, ang gamit talaga is naka-scuba na, hindi na compressor. So, kung ganun lang naman talaga ang gagawin, is talagang mauubos. Dilipat at dilipat din kayo ng mga pwesto. Kaya sana, wag na lang gumamit ng illegal. Mano-mano lang tayo para hindi talaga maubos yung isda. Ito na guys, yung last na dive ko ngayong hapong ito. Halos 4 na oras na din akong nagda-dive. Ito na rin yung huling isda natin na nahuli ngayong hapong dive na ito. Pagkatapos din na ito, sumakay na ako sa bangka. Maliwanag pa dito sa taas, pero pag sa dagat guys, madilim na yung ilalim. Ayos naman yung huli natin, nakarami din tayo ng slick unicorn. May dugtuto na tayong malaki. Oh, so ayun guys, umahon na kami. Alas 6 na. 4 na oras na dive. Pero okay na rin. Nakarami tayo ng slick unicorn. Pakita mo isa pa rin. Nakatatlong pampiraso dyan tayo sa sa mababaw. Mga 1 kilo. Ayos na rin. Kaya ito mga nauna. Maramihan. Slick unicorn. Itong dugtutuna. Ito lang malaki. Yung isa mas malaki sana. Pero okay na rin. Ilang piraso tayo. Okay na rin to. Bawi na lang tayo sa bukas na dive. Baka may magpakita pang iba. Ito pang ulam ngayon, hapunan. Ito't gabi na dito sa isla at luto muna kami ng ulam dito. Ito yung batfish. Ito yung una nating nahuli. Pang ulam namin ngayong hapunan. So ayan guys, hapunan. Ito yung ulam namin. Batfish. Pakitain natin. Inihaw. Saka sardinas para may konting sauce. Dila ka para sa kaldero yung ika. Ayun, hindi pa yan. Ha? Bawal yan. Ano sa akin? Bawal. Bawal. Nakakaot kaldero sa kaldero. Nagaragat. Diyan lang. Siba ng sardinas. Gusto ng sardinas. Oh, kung kayo dahil yan. Hanggang. Sayang. Salata.
Badang. Walang ilaw dito eh. Kaya chargeable lang yung mga dala namin. Mahal. Hindi yung ilaw. Wala ka pang isos. Diba? Sakto yan ah. Sakto yan pang yoto. Nagkapali pa. Jose pa. So ayun guys, tapos na kaming kumain. So ito yung pwesto namin ngayon. Dito kami matutulog. Cowboy style. Wala kaming sapin. Bahala na mamaya kung saan matutulog. Pero dito kami pwesto. Ayan lang yung dagat. Nandyan lang. Dagat na yan. Dito kami pwesto. Ayun. Nagcha-charge ng GoPro. Nalobat yung GoPro natin. Ayun yung mga isda. Dinagay muna namin sa cooler. Puno ng yelo. Para fresh pa bukas pagdating ng isla. Sa main island. Hindi naman dito na may puno. Dito lang kami siguro mamaya. Mag-ano lang ng hamok. Yun ang gagawin naming sapin. Yung hamok. Kinaubagahan guys, balik ulit tayo dito at medyo maliwanag na yung pag-dive namin ngayong umagang ito. Dito pa rin ako nagpwesto sa pinestuhan ko kahapon. Nakahuli tayo ng dugtutuna. Spear gun loaded. Check muna natin kung nakalak yung pana at check natin yung flapper. Baka may mga singit-singit na bato. At habang papunta ako sa malalim guys, eto sinalubong ka agad ako ng napaka-cute na dog tutuna. Kaya kunin na natin to. Halos nagsang kilo na rin to, kaya okay na pandagdag sa huli natin. May 1 kilong dugtutuna. Unang isda natin ngayong umagang dive na ito, kaya diretso na tayo sa malalim. Medyo lumabo ngayon yung visibility ng dagat, hindi gaya kahapon nung pag-dive ko. Medyo lumabo ngayong umaga. Nung madaling araw kasi is medyo lumakas yung alon habang natutulog kami. Pero okay lang yan, kitang-kita pa naman itong mga bait kahit malayo. Kaya antay tayo kung anong lalapit dito sa unang drop natin dito sa malalim. At ang nauuna pa rin, etong mga one spine unicorn. At eto, nandito naman yung mga batfish. Ang dami. At eto, habang nagpipiskul ako dito, may lumapit kagad sa akin na isang bluefin. Pangalawang isda natin ngayong umagang ito. Akala ko dito is maliit ito kanina. Lumingon muna ako sa kaliwa ko bago ko tirahin. Nasa 2 kilo na rin pa rin. Kaya goods na goods na. Pag binenta ko to is may 200, is may 400 na kaagad. Pangalawang isda natin. Akala ko maliit lang. Thank you Lord. Kaya balik ulit tayo sa ilalim.
Habang nag-aantay ako dito guys, grabe itong activities ng mga bait dito sa ilalim. Pinalibutan talaga ako. Hindi ko na makita yung nasa likuran na itong mga bait. Ang dami talaga, ang kapal. Kung malalaki lang sana to, is pwede natin panain. Kaso nga, hindi na to lumalaki itong mga ganito. Ganun lang sila ng mga size. At pag mga ganitong napapalibutan ako, umaangat muna ako. Wala na talagang lalapit pag mga ganyan. Dito guys, habang nagpapahinga ako, preparing sa dive, eto may nakita akong pinapalibutan ulit ng mga bait. Kaya binabaan ko ito. At habang palapit ako, yun pala is napakalaking mamsa. Naglalaro dito sa mga dalagang bukid. At napakaamo naman, walang kahirap-hirap na pagpaana ko dito. Napakaganda nung patama ko. Tatlong isda natin ngayong umagang ito. Tingnan nyo guys, yung tama, napakaganda. Hindi makakawala. Kilogram on scale na mamsa. Ayos na ayos na. Maganda yung nahuli natin ngayon. Kaya bigay ulit natin ito sa bangkero natin. Naka-isang dugtuto na tayo, isang bluefin, saka itong mamsa. Habang nag-aantay ako dito guys sa ilalim, eto nandito naman yung mga bait. Sari-sari na yung lumapit sa akin. Ang dami talaga. Napakaganda lang talaga pagmasdan sa mga spot mo kung ganitong yung mga bait talaga is ang dami. Buhay na buhay pa ang karagatan. Eto halos dumikit na nga sa aking mukha itong mga dalagang bukid na ito. Ngayon lang siguro nakita ng poging ito. Kaya umangat muna ako. At eto guys, habang nagpapahinga ulit ako dito sa surface, may duman ulit na dog tutuna. Medyo malaki to kaysa sa nahuli natin kahapon. At habang nilalapitan ko to, is mas lalong lumapit sa akin. Kaya wala ulit kahirap-hirap na pinana ko to. Medyo nasa buntot yung patama ko. Pero pag dugtutuna ang pinapana ko is wala akong kaba-kaba pag nasa buntot yung patama. Gawang eto yung pinaka good holding shot sa mga dugtutuna. Pag sa mga bandang tiyan kasi is malambot ng laman ang dugtutuna kaya palaging napupunit yung mga malaking nahuhuli. Pero pag sa bandang buntot is medyo matigas yung laman nila dito. Ito nga, after ilang minutes, paghihilahan namin, eto at malapit ko nang ma-secure itong dugtutuna. Ito nga, secured cuts. Ay, thank you Lord. Ay, yung dugtutuna. Ay, buta lang, naabutan pa. Inabot ang shop. Buntot lang yung tama. Pero ito mga ganito is napakagandang holding shot ito. Pag sa mga dugtutuna, medyo matigas yung dito banda nila. Pero hindi napunit. Pangalawang dugtutuna natin ngayong umagang ito. Pang-apat na isda. Dugtutuna on the board. Kaya balik ulit tayo sa ilalim.
Dito guys, habang nagpipripul ako, eto sinalubong ako ng mga good size na rainbow runner. Halos nasa 1 kilo na rin. Pero hindi muna ako tumira, nagtitingin-tingin muna ako sa paligid, baka may mga malalaking kasama. Dahil wala namang kasamang iba, secured na tayo ng isa dito sa rainbow runner na ito. Pang-5 isda natin ngayong umagang dive na ito. Dito sa dive na to, nakakita ako ng grupo ng batfish ulit. Ito, tandami. Buti na lang, napakaamo itong isa, kaya hindi ko na binabaan, hindi na ako nag-ambush. Habang pababa ako, tinira ko na. May pang-ihaw na naman kami mamaya. Malaki ito kaysa doon sa nahuli namin kahapon. Mga 2 kilo ito. At eto ulit guys, habang nagpapahinga ako dito sa surface, may dumaan ulit na tangigi. Malaking tangigi to, kaya bumaba agad ako. Dito sana, kunting-kunti na lang at matitira ko na yung tangigi nang biglang ayun, tumalas, biglang lumayo at napakailap na tangigi. Hindi siguro para sa atin to ngayong araw na ito. Kaya hayaan na lang natin. Baka sa susunod na pagdayo natin dito is mahuli natin yan. Kaya balik ulit tayo sa ilalim. Ambush style ulit tayo. At eto nga, pagkapwesto ko dito, nandito na naman yung mga grupo ng Slick Unicorn at Slender Unicorn. May mga kasama pang good size na salmon. As usual, hindi ka agad tayo tumitira. Pag ganitong marami ang isda, pinipili ko talaga yung pinakamalaki sa grupo. Sustainable way of fishing tayo. Para sa susunod na henerasyon is may maabutan pa yung mga kaya sa aking mamana pa dito sa isla. Unang unicorn natin ngayong umagang ito. At dahil nakita ko ulit itong mga Slick Unicorn at mga Slender, hindi muna ako umalis dito sa spot. Hindi naman ako nabigo, bumalik ulit sila. At eto, ang daming nauunang rainbow runner. Mga nasa 1 kilo na rin siguro to, itong mga rainbow runner na ito. Pero yung mga Slick Unicorn is nasa 2 kilohin kasi. Mas malalaki sa rainbow runner, kaya huwag natin tirahin yung rainbow runner. Pili ulit tayo kung anong pinakamalaki sa grupo na Slick Unicorn. Target lock. And spine shot. Napagandang patama. Eto, malaki tong unicorn na to. Nasa 2.5 kg siguro to. Oh, eto yung malaking Slick Unicorn. Mag-aalas 11 na. Pero dive pa tayo. Nandito lang pala. Nagpapahuli pa yung mga slick. Dito halos mag-4 na oras na akong nagdadive. Pero kaya pa naman ng katawan natin na mag-ambush. Is balik ulit tayo sa ilalim. At eto, bumalik naman yung mga grupo. Nandito pa rin sila.
medyo matagal nang lumapit yung malalaki. Etong nauna is mga maliliit lang. Buti lang, may nakita kagad ako dito sa baba ng mga maliliit na Slick Unicorn. Kaya ito yung tinira ko. Ang tatlong unicorn natin, napakalalaki talaga ang mga unicorn dito. Dito, pagka-secured na itong isang Slick Unicorn is nakaramdam na ako ng gutom, kaya nag-last dive na ako para makasakay na sa bangka. Umuwi na rin. Gawang pag-angat ko dito guys is nalobat na rin yung GoPro ko. Karating ko sa surface. Eto, pakunti-kunti na lang yung lumalapit sa akin ng mga Slick Unicorn. Yung mga Rainbow Runner, nandito pa rin. Long shot yung pagkatira ko dito sa isa, pero tinamaan pa rin. Maganda kasi yung galaw niya. Pagkarating ko sa surface, bigla nang nalobat yung camera ko. Hindi ko na napakita yung pag-angat ko dito. At nandito na kami sa main island. Hindi na ako nakabideo doon yung pag-alis namin doon sa isla. Gawang cellphone na lang yung gamit ko dito. At medyo malakas yung alon doon pag-alis namin. Baka mahulog lang. Kaya for security, hindi na ako nag-video doon. Hindi na lang ako nag-video sa karating namin dito sa isla. At medyo kalma yung alon. Shoutout nga pala kay Resty Fable, Rolex for Fishing TV, Jojin Kim Duenas, Elson Ortuhan, Dep City SF, Tatay Del Kitchen, Brian Pagkaliwagan, Yudado Oraya, Ingala Family, Kaloma Family, Sagane Harales, Samong Family, Felix Lumagdang, Rosana Villahermosa, Bea Lopez, Rapi Bantilan, Free Time, Mirano, Dean, Marlon Hamisola, John Vincent Ilyagas, Trisha Balaran, Erwin Malayan, Romel Daet, Niro Biloyo, Kuya Eric, Jainelet Borga, Manang Hilaw, Celson Ilisan, Ronald Gregorio, Maaray Boys, Frederick Tirado, AXL Bats, Jeffor Binagin, Rex TV Adventure Fishing, Austin Jake Bumaat, Galicia Family, Joel Ranas, Panamay Anis, Ahmad Sumagka, Jore and Merly, Pancho Pantino, Gimarlo Siranyas, Joseph Janea, Romel Navarret, Decent Veronilla, Johnny Haisten, Wenzel, Florencio Paragosa, Anthony Macanang, Jamie Flores, Davao de Oro Sfiro, Rizan Rubidillo, Gonzales Family, Romeo Alcones, Scarlett Snow Casim, Juanito Hugarap, Anne Rosal, Rondino Ramada, Bornex TV, Leonardo Meurada, Jonathan Magpuyo, Galos Family, Infinite Outer Quest, Alexander Pisquera, Kaloy Grigo, Kayadong Family, Anthony Antonio, Buddy Boy, Elvira Miranda, Nexon Nixon, Chris Kitara, Mabahin Family, Nan TV Mix, Aljon Jimenez, Chardel Larasi, Mendoza Family, Fernando Lacasandile, Alejandro Karin Amaba, Lore Abidal, Levis Torres, mga Sangkay Oficial, Abdul Makaluna, Bong Disulo, Family Disulo, Chad Summer, Usoroga Family, Usaraga Family, Asibido Family, Jose Tabuena Family, Dennis De La Cruz, Roel Suay Bagyo, Toto Condis, Carlo Tampe, Boots Kasumpang, Agustin Ellis, Maya Ochel, Jason Busio, Arnolfo Travel Adventure. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yung pagbinta namin ng isda guys, hindi ko na rin na-videohan dahil pagod na pagod ako. Wala pa akong pahinga. Nagbiyahe pa punta dito sa main island, kaya hindi ko na na-videohan yung pagbenta namin. So yung lahat ng nahuli naming isda, yung simula kahapon at ngayong umaga is nakabenta kami ng 30 kg on scale lahat ng isda na nabenta namin. Yung pinakamalaking dugtutuna is nag 6.7 kg, yung isa is nag 5.3, kaya ayos na, napakagandang blessing na sa amin yon. Naka 6,000 naman yung lahat ng isda, yung nabenta. Hinati lang namin ng dalawa yon, binawas lang yung gasolina na 200. Kaya meron kaming tig 2.9 na kita sa pagdayong ito. Ayos na. So hanggang dito lang muna guys, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. Hanggang susunod nating episode. Sana mas madami pa tayong mahuli. See you on our next episode. Right!